Tahimik na naglakad ang tatlo papaakyat sa bundok. May dala naman silang flashlight kaya hindi problema ang dilim ng daan. "Erika, ayos ka lang iha?" Tanong pa ni Mang Magno. "Opo, Ninong." Bakit tahimik ka?" "Hindi ko lang po kasi inakala na darating ang panahon na makakamit ko ang hustisya para sa aking mga magulang. Lalo na at babae lang ako. Maraming salamat po sa inyo, Ninong, at sa iyo rin, Rigor." Wika pa ng dalaga. "Walang anuman yun, Erika. Hindi lang naman tungkol sa pamilya mo ang kinuha naming hustisya, kundi para na rin sa lahat ng nabiktima nila sa mahabang panahon. At para na rin mailigtas ang mga bibiktimahin pa lang nila sa hinaharap." Matapos ng saglit na kwentuhan ay tahimik lang silang naglalakad pauwi sa kanilang tirahan malapit sa talon. Pagkarating nila sa kanilang bahay ay sinabi ni Mang Magno, "Erika, iha, magsaing ka nga at nagugutom ako. Tamang-tama, may dala naman tayong litsong manok. Magluto ka na rin siguro ng kahit isang piraso lang na noodles para may sabaw tayo." "Opo, Ninong." Sabi naman ni Rigor. "Iyon rin talaga ang sasabihin ko dapat, Ninong kasi nagugutom ako kanina pa. Tapos lalo pa akong tinatakam ng amoy ng dala nating litsong manok." Sabi naman ni Erika, "Parang hindi tayo galing kumain doon sa sosyal na kainan." Sabi naman ni Rigor, "Hindi ko naman kasi masyadong trip ang pritong manok. Iba pa rin ang litsong manok. Tapos may sawsawang toyo na maraming kalamansi at sili. Tapos magkakamay habang mainit ang kanin. Iyon talaga ang the best na kain para sa akin. Tsaka isang cup na kanin lang naman ang kinain ko kanina. Wala pa kasi ako sa kondisyon na kumain dahil kasagsagan pa ng pagiging aktibo ng katawan ko dahil kagagaling lang natin sa laban. Pero ngayon, napakalma na ang katawan ko at hindi na mabilis ang pintig ng puso ko. Mukhang makakabuelo na talaga ako ng kain." "Ay, ewan ko sa iyo, Rigor. Basta ako, masaya ako sa kinain ko doon at nag-enjoy talaga. Hindi yata ako magsasawa kahit ilang beses pa akong kumain doon." Wika pa ni Erika, sabay nagpunta na sa kusina upang magsaing. Si Mang Magno at Rigor naman ay naroon lang nagpapahinga sa may labas ng kubo. "Grabe, Ninong, hindi ko akalaing magtatagumpay tayo sa pamayanang iyon. Sobrang dami nila at ang babangis pa." Sumagot naman si Mang Magno. "Oo anak, tama ka. Mabuti na lang at may dala kang mga granada. Malaking tulong iyon. Kasi nawala ang atensyon ng karamihan sa atin noong makitang nasusunog na ang mga bahay nila. Tsaka ikaw ba naman ang gulatin ng ganoon kalalakas na mga pagsabog? Hindi ba mawala ang wisyo mo? Ano, meron ka ba bang iniwan dyan na magagamit natin para sa Santa Barbara? Siguradong isang pamayanan din ang mga iyon. Kaya kailangan natin ng ganong uri ng panggulat." "Opo, Ninong, meron pa naman. Mga nasa 10 pa siguro mahigit yung naiwan ko." "Ayos yan anak. Pahinga lang tayo ng ilang araw. Saka tayo pupunta sa Santa Barbara para matapos ng pinakamabigat nating misyon." Ninong, ayos lang po ba na kapag natapos natin ang sa Santa Barbara ay doon na muna tayo mamalagi sa resort ko sa San Jose? Kahit 2 buwan lang po. Magpahinga tayo uli. Tutal, marami na rin naman tayong nalipol ng mga aswang." "Abay oo naman anak, ayos lang yon. Bala ko nga na doon na tayo permanenteng manirahan pagkatapos ng misyon sa Santa Barbara. Wala nang dahilan na manatili pa tayo sa ganito kalayong lugar kung wala na rin naman tayo sinusubaybay ang mga aswang sa kagubatang ito." "Nice, gusto ko yan, Ninong. Tsaka Ninong, siguro naman may budget ka pa dyan kaunti, di ba? Gusto ko matapos ang pag-aaral ko ng high school. Kalagitnaan na kasi noon ang taon ng 4th year ko nung lusubin ang bahay namin ng mga aswang at lumikas tayo. Kaya hindi ako nakagraduate. Tsaka Ninong, gusto ko rin sana magkolehiyo para balang araw ay maaari akong mamuhay sa syudad at maghanap ng trabaho. Ayokong pagdaanan ni Erika at ng magiging anak namin ang mga pinagdaanan ko."
Hindi ko naman tatalikuran ang pagiging antingerong manunugis ng aswang. Pero hindi ko ito gagawin ng full time kagaya ng ginawa ng aking ama. Ayos lang po ba yun, Ninong? Ang totoo niyan, anak, yun din naman talaga sana ang ipapayo ko sa iyo. Kasi hindi naman talaga lahat ng tao ay nakatadhana para maging albularyo o antingero. Hindi matatawag na normal na buhay ang pagiging manunugis ng mga aswang. Dahil lahat siyempre ng mga aswang na tutugisin mo ay may pamilya, may mga anak o kamag-anak na siya namang maghahasik ng lagim upang ipaghiganti ang namatay nilang kaanak. Kaya kabit-kabit na yun habang buhay. Tutugisin mo sila, tutugisin ka nila. Kapag may napatay ka sa side nila, hindi sila titigil sa pagtugis sa iyo. Kapag ikaw naman ang namatay, maaring paglaki ng mga anak mo, ay sila naman ang tutugis sa mga aswang na iyon para ipaghiganti ka. Paikot-ikot lang. Kaya kapag nabigyan mo na ng hustisya ang pagkamatay ng iyong mga magulang, ay unti-untiin mo nang mamuhay ng normal sa isang komunidad. At tama ka, mas magandang magsimula ng bagong buhay doon sa San Jose, kung saan naroon ang resort ko. Naroon lahat ng kailangan mo doon. Matutulungan din kita sa panggastos mo sa pag-aaral. Talaga po, Ninong? Abay, oo naman. Sagot pa ni Mang Magno nang bigla namang sumabat si Erica. Ninong, pwede rin po ba ako mag-aral? Oo, ikaw rin. Ituloy mo ang pag-aaral mo. Anong taon ka ba nung huminto? Tanong pa ni Mang Magno sa dalaga. First year high school pa po. Eh di sige. Kapag natapos na ang misyon namin sa Santa Barbara, ay doon na tayo magsisimula ng bagong buhay sa San Jose. Nagpatuloy pa ang masayang kwentuhan ng tatlo habang naghihintay na maluto ang sinaing. At noong maluto na nga, ay sabay-sabay na silang kumain. Pero si Erica ay sumubo lang ng ilang hiwa ng litsong manok. Hindi talaga kumain ng marami dahil busog pa naman raw siya. Matapos makakain ay sinabi ni Mang Magno, pahinga muna tayo bukas. Mag-iikot-ikot lang ako sa lugar na ito. Kayo namang dalawa, asikasuhin niyo ang mga labahan natin, ha? Opo, Ninong. Pagsang-ayon naman ang dalawa. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, ay agad na nga umalis si Mang Magno. Sila Rigor at Erica naman ay bumaba sa may talon para maglaba. Umuwi lang sila ng bahay upang kumain ng tanghalian at muli na namang tumambay sa may talon habang naliligo. Naroon lang din naman kasi nila ibinilad ang mga nilabahan sa ibabaw ng mga bato. Kinagabihan, masayang kumain ang tatlo dahil si Mang Magno ang nagluto ng ulam para sa kanilang hapunan. Ginataang laing iyon na maraming gata at sinahugan ng tinapang isda na sa ilog lang din nahuli. Grabe, ang sarap nito, Ninong. Mabuti at naisipan nyo rin lagyan ng siling pula. Lalong sumarap dahil maanghang. Papuri pa ni Rigor. Oo naman, Rigor. Specialty ito ng nanay ko na taga Bicol. Mahilig kami sa luto na may gata. Pero hindi kami kumakain ng laing kapag hatid ng iba o di kaya sa mga naglalako. Kasi sabi ni inay ko na laing ang madalas gamitin panghawa ng mga aswang dahil hindi mapapansin kahit haluan ng laway ng aswang kasi nga malapot. Kaya kumakain lang kami ng laing kapag si inay talaga mismo ang nagluluto. Wow, Ninong, kahit sa pamilya niyo pala maingat talaga. Abay, oo naman. Hindi ka kami pwedeng umalis ng bahay nang walang pangontra dahil magagalit si ama. Wala raw pinipiling oras ang mga kalaban, kaya dapat sa lahat ng oras ay handa rin kami. Ninong, ano nga palang lakad natin bukas? Sige, baba muna tayo sa bayan bukas ng mga 3:00 ng hapon. May patyanggi doon. Mamasyal lang tayo. Isabay na rin natin ang pagmamatsyag kung may mga nagkalat pa ba na aswang. At kung sakaling meron, edi itumba na rin natin. Sige po, Ninong, walang problema. Pagsang-ayon pa ni Rigor, tumango lang din si Erica. Kinabukasan ng hapon ay bumaba na nga sila ng bayan. May dala silang tagi-isang bag na paglalagyan
ng kanilang maaaring mabili. Nangako rin si Mang Magno na bibili sila ng litsong baboy kapag meron doon sa dati niyang binibilhan. Pasado 9:00 ng gabi at nakailang ikot na rin sila sa Tianggian. Wala silang namataang mga aswang. May ilan na rin silang mga napamili, kaya nagpasya na silang umuwi. "Ninong, lechon muna ha bago tayo umakyat." "Ah, oo nga pala. Kamuntikan ko nang makalimutan." Uwi ka pa ni Mang Magno at naglakad na sila patungo sa pwesto noong nagtitinda ng lechon. Masayang-masaya sila na naglakad papauwi dahil siguradong mainit na kanin ang katapat ng lechon na dala nila. Habang naglalakad sila sa katamtamang bilis, ay nakarinig sila ng boses ng mga bata o dalagang nagngunguy-nguy. Agad pinatay ni Mang Magno ang hawak na flashlight, tapos tinapik niya na rin si Rigor. Agad naman iyong naintindihan ng binata. Kahit papaano ay may kaunting liwanag ang buwan, kaya hindi masasabing total darkness talaga. Nakakaadap na rin ang paningin nila sa dilim. Suminya si Mang Magno na bilisan pa ang lakad dahil nasa unahan nila ang tunog ng mga pag-iyak. Maingat sila sa kanilang bawat hakbang hanggang sa makarating sila sa bahagi ng daan na pakrus. Ang pakanan noon ay papunta sa talon, pero yung tunog ng mga umiiyak ay pakaliwa. Sinabi ni Mang Magno na sa kaliwa sila dadaan. Kailangan nilang malaman kung ano ang nangyayari. May duda kasi si Mang Magno na mga bandido iyon na may kinidnap na mga bata. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad. Nakikita naman nila sa malayo ang liwanag ng sulo, pero hindi muna nila dinikitan dahil hindi pa nila alam kung gaano karami iyon. Kailangan din muna nilang alamin ang sitwasyon, lalo at kasama nila si Erica. Nagpatuloy pa sila sa kanilang paglalakad na tumagal pa ng mahigit kalahating oras hanggang sa nawala ang liwanag sa unahan. Kaya mas binilisan palalo ni Mang Magno ang paglalakad. Nakasunod naman sa kanya ang dalawa. Pagkarating nila sa unahan ay nakita nilang paibaba na pala ang bahaging iyon. Naroon sa bandang ibaba iyong mga naglalakad na may kasamang mga batang umiiyak. Mula sa kanilang kinakatayuan ay nakikita nila Mang Magno na may 3 bahay sa ibaba. Noong mapansin nilang nagsipasok na sa kubo ang mga tao, ay saka sila naglakad pa ibaba. Mula sa malaking bintanang nakabukas ay nakikita nila ang 3 batang lalaki na nasa edad 5 hanggang 9 na taong gulang siguro. Tapos 2 dalagita na mga nasa edad 15 hanggang 17. Tinignan nilang mabuti ang mga taong nagdala ng mga bihag na iyon. Wala namang mga armas. Hindi sila mukhang mga bandido. Suminya si Mang Magno kina Rigor na manatili muna roon sa pinagtataguan nila dahil siya ang lalapit para alamin ang sitwasyon sa loob at kung ilan ang maari nilang makalaban. Nagtungo sa likuran ng kusina ng pinakamalaking kubo si Mang Magno. May mga nakasinding lampara doon, isa sa sala, isa sa hapagkainan at isa sa may lutuan. Nakita niyang nagpapaningas ng apoy sa lutuan ang isang matandang babae at naglalabas din ng malaking kaldero. Makikita ang saya sa mukha nito dahil nakangisi pa habang gumagawa. May isang matandang lalaki na nakaupo sa tumba-tumbang upuan habang nakatingin sa 2 dalagita na umiiyak sa may sala. Parehong may tali sa kamay at paa ang mga kabataang bihag nila. Nagsalita ang matandang babae. "Sisto, ano? May napili ka na ba sa 2 dalagang dala namin?" Malaki naman ang ngisi ng matanda, sabay itinuro ang isang dalagita na nasa may bandang kanan. Mas malaki ang harap noon, kaya siguro natipuhan ng matanda. May isang babae at isang lalaki na nasa edad 20 mahigit siguro ang lumabas mula sa silid. Nagsalita ang babae. "Alin dito, tay, ang gusto mo?"
Ito ba? Tumango naman ang matanda. Agad namang pinunit noong babae ang kasuotang pang itaas noong dalagita. Kaya nagpupumiglas iyon at lalong umiyak. Biglang nagliwanag ng pula ang mata noong babae at sinabing, "Sige, pumiglas ka pa. Ikaw ang una naming gigilitan ng liig. Tumayo ka lang ng tuwid." Dahil sa takot ay wala nang nagawa ang dalagita, kundi ang sumunod sa utos na tumayo lang ng tuwid habang walang pang itaas. Nagsalita naman iyong lalaki na nasa katamtamang edad. "Alisan mo na rin ang suot niyang katabi para maganda ang tanawin natin habang naghahanda tayo ng paglulutuan ng mga iyan." Sinunod naman iyon ng babae. "Nay, sino sa mga ito ang una nating kakatayin?" Nagsalita naman ang matandang babae na nasa kusina. "E di iyang dalawang batang lalaki muna. Kailangan niyo pa naman ng ilang gabi ang dalawang dalagitang iyan. Lalo na iyong si Tiyo Ison mo. Hindi yun papayag kung hindi muna niya mapagsawaan bago katayin." "Sige, Nay, hasain ko lang muna saglit ang itak para hindi mahirap sa pagtadtad." "Sige anak, bilisan mo. Nagugutom na ako. Gusto ko nang unahin ang atay ng isa sa mga iyan." "Opo, Nay, bibilisan ko na lang." Wika pa ng lalaki na nasa katamtamang edad. Dahil sa mga narinig, ay naging sapat na para kay Mang Magno para magkaroon ng konklusyon na mga aswang ang mga tao sa maliit na pamayanang iyon. Kaya dali-dali na siyang naglakad papabalik sa pinag-iwanan niya kina Rigor at Erika. Pagkarating niya roon ay si Erika lang ang naroon. "Erika, nasaan si Rigor?" "Naroon, Ninong. Magmamasid rin daw siya doon sa dalawang kubo sa unahan." Ilang saglit pa ay nakikita nilang papabalik na si Rigor. "Anak, ano nakita mo roon?" "Sa dulo po, Ninong, may mag-asawa na nasa edad 30 siguro mahigit. Tapos sa pangalawa naman ay may mag-asawa rin. Pero matatanda na, siguro mga 60 mahigit ang matatandang iyon. Wala akong makitang kakaiba sa ikinikilos nila eh. Maliban sa malansa masyado ang kusina nila." Mahabang paliwanag pa ni Rigor. Sumagot naman si Mang Magno. "Anak, mga aswang sila. Pero mga busaw lang. Mahina silang uri ng aswang dahil maging ang pang-amoy nila ay hindi sensitibo sa paligid. Kita mo nga, hindi pa rin nila tayo namamataan. Naghahanda na sila para katayin ang dalawang batang lalaki. Tapos ang mga bihag nilang babae ay inalisan na ng kasuotan at mukhang pagsasamantalahan ng ilang araw bago katayin. Hayop talaga ang mga aswang na ito. Pagkain lang talaga ang tingin nila sa mga tao. Kailangan malipol lang natin sila." Wika pa ni Rigor. "Oo, tama ka anak. Ganito ang plano natin. Anak, ikaw ang tatawag ng atensyon nila sa harapan at siguradong manlalaban ang mga iyan. Ako ang mag-aabang sa may gilid ng pinto. Tapos ikaw naman, Erika, doon ka sa may kusina mag-abang. Kapag lumabas na lahat ng tao, ay lapitan mo ang mga bihag at pakawalan. Doon mo na rin idaan sa kusina. Tapos diretso na kayo umakyat doon sa itaas nito para hindi na madamay pa ang mga bihag. Ihanda mo na lang ang dala mong baril ha, para kapag may sorpresa umatake sa iyo sa loob, edi taniman mo na ng tingga sa ulo." "Inorasyonan ko naman lahat ng dala mong bala, kaya siguradong maitatanim mo ng maayos yan. Malinaw?" "Opo, Ninong," sagot pa ng dalawa. Pagkapang nang umalis sina Mang Magno at Erika, habang si Rigor naman ay nagpaiwan sa may harapan. Noong makita ni Rigor ang senyas ni Mang Magno, ay agad na siyang lumabas sa dilim. "Tao po, magandang gabi." Dumungaw naman ang babae na may katamtamang edad mula sa unang kubo. "Ano yon? Sino ka? Anong kailangan mo at paano ka nakarating rito?" Sunod-sunod na tanong pa ng babae. "Ay, kailangan ko ba talagang sagutin lahat ng iyan? Naparito lang naman ako upang sunduin ang pinsan ko. Yan o, yung batang may tali. Pinsan ko yan. Bakit ba naman kasi naggagala pa sa kung saan-saan? Ang layo na ng narating mo, James, oh. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, lalaki, kaya umalis ka na." Bigla namang lumabas ang lalaking nasa katamtamang edad
Sabay sabing, "Bakit mo pa papaalisin? Nakita niya na lahat ng dapat niyang makita. Kaya hindi na siya makakaalis pa rito ng buhay." Wika pa noon at nagpalit na ng anyo bilang isang itim na nilalang, sabay talon ng mataas papabagsak kay Rigor. Pero bago pa iyon makarating, ay agad kinumpasan ni Rigor ng kamay at binato ng malakas na tigalpo. Tumalsik iyon papabalik at humampas pa ang katawan sa dingding ng bahay at nawasak iyon. Pero ang lalaki ay hindi na makabangon. Pupugak-pugak ang dugo sa bunganga at nahihirapang huminga. "Walang hiya ka! Papatayin kita!" Sigaw pa ng babae at nagpalit na rin iyon ng anyo at sumugod kay Rigor. Maging ang matandang babae sa loob ay sumugod na rin, pero sa bintana na dumaan sa pagtalon. Laking gulat ng babae dahil noong lumabas siya ng bahay ay bigla na lang may pumulupot sa kanyang leeg na isang latigo. Mabilis iyong sumikip at biglang may humila ng malakas. Kaya agad humiwalay ang ulo noong babae sa kanyang katawan. Pagkalapit ng matandang babae kay Rigor ay mabilis na kaliwat kanan agad ng pagkalmot ang ginawa. Mabilis naman na umiilag si Rigor. Noong makakuha siya ng pagkakataon, ay isang malakas na pagbomba ng suntok ang ibinigay niya sa matandang iyon. Nasabog-sabog ang itsura ng buhok at napakabangis na. Dahil sa may kargang buhay na salita, ang brass knuckles sa kamay ni Rigor, kaya sobrang lakas ng impact noon sa matandang aswang. Subsub iyon sa lupa at literal na nakangudngod ang nguso. Mabilis iyong kumilos at tumayo pero disoriented dahil noong sumugod ay hindi papunta kay Rigor, kundi papunta sa isang puno sa likuran lang din ng matanda. "Manang, kahoy yan! Andito ako!" Natatawang wika pa ni Rigor. Napahinto ang matanda at umikot na tila napahiya. Muli iyong umangil at sumugod na kay Rigor noong mahimasmasan. Dahil sa halata namang nahihilo ang matandang aswang, kaya napakadali lang ni Rigor na makakuha ng pagkakataon. Nag-sidestep lang siya at noong muling bumalik sa gitna ay kasabay na ang pagtagpas ng itak sa liig noong matanda. Kaya humandusay iyon dahil sa bumalik na ang ulo, pero hindi nahiwalay sa katawan. Samantala, sa loob naman ng kubo ng mga aswang, ay nakapasok na si Erica sa kusina. Nakita niyang naglalaban si Rigor at ang matandang babae. Nakita niyang tumayo sa upuan na tumba-tumba iyong matandang lalaki. Naging itim ang balat noon at nagbago na rin ang hugis ng ulo. Diretsyong naglakad papunta sa mga dalagita at mukhang gusto nang sumipsip ng dugo para makakuha ng lakas na magagamit sa laban. Pero dalit-daling hinawakan iyon ni Erica sa buhok at itinulak sa gilid. Dahil sa mahina na ang matandang iyon, kaya madali lang na naitulak at hindi agad makabangon. Dali-daling pinaghihiwa ni Erica ang tali sa kamay noong mga dalagita at mga bata. Pagkalingon niya ay malapit na sa kanya ang matandang lalaking aswang at umangil iyon sa kanya na tila tinatakot siya. Pero ngumiti lang si Erica at saka pa lang napatingin ang matanda sa kung anong bagay na hawak ni Erica. Doon na sunod-sunod na pinaputok ni Erica ang baril. Lahat ng tama ng aswang ay sa mukha. Umuusok pa ang bawat butas na nalilikha ng bala at nakadilat ang mga mata ng matanda na binawian ng buhay. Dinamitan muna ni Erica ang dalawang dalagita bago inilabas sa kusina at doon dinala sa itaas na bahagi ng lugar. Samantala, si Mang Magno naman ay hindi pa rin lumalabas sa kanyang pinagkukublian dahil alam niyang maaari pang lumabas ang mga tao sa dalawang kasunod na bahay. Hindi nga siya nagkamali dahil sabay-sabay na lumabas ang apat. "Mali ka ng pinasyalang pamayanan, loko!" Sabi pa ng isang aswang na nasa katamtaman ng edad. Sabi naman ni Rigor, "Huwag na tayo magtalo ah.
Sumugod na lang kayo kung susugod. Kukunat na ang balat ng lechon na binili namin eh. Puro pa salita. Inis na wika pa ni Rigor, sabay dampot ng bato at binato ang mukha noong lalaki. Dahil sa bilis kumilos ni Rigor, kaya hindi iyon napaghandaan at tumama talaga sa mukha. Galit na umangil ang apat at sabay-sabay na sumugod kay Rigor. Pero nagulat iyong matandang lalaking aswang. Noong paglingon niya sa tabi ay wala na ang asawa niya. Noong tuluyan siyang mapalingon sa likuran ay nakita niyang nakahiwalay na ang ulo noon at naroon na sa lupa. Kaya imbis na kay Rigor susugod, ay bumalik iyon para si Mang Magno ang sugurin. Pinaghahataw naman iyon agad ni Mang Magno ng latigo, kaya hindi magkamayaw sa pagliyad ang lalaking aswang. Bago pa iyon tuluyang makalapit kay Mang Magno, ay gumagapang na iyon sa lupa dahil sa sobrang lalim ng bawat latay niya sa hita at binti. Nilapitan na lang iyon ni Mang Magno at inilagay ang dalawang daliri sa ulo noon at bigla na lang pumutok ang utak. Sa bahagi naman ni Rigor ay tila nakikipagsayaw lang siya sa dalawang aswang na medyo bata-bata pa pero mag-asawa naman ang mga iyon. Mali pala ng pinuntahang pamayanan ha? Di sige, bibilisan ko na ang pagtapos sa inyo para makaalis na rin ako dito agad. Wika pa ni Rigor, sabay malalakas na suntok ang pinapakawalan at tinapos niya ang mag-asawang aswang sa malalakas na bomba ng suntok sa mukha na bumasag sa bungo ng mga iyon. Noong mapatay ang mag-asawang aswang ay natahimik na ang kapaligiran. Erika! Ayos lang kayo dyan? Sigaw pa ni Rigor. Oo, Rigor. Sagot naman ang dalaga. Ninong, mauna na po kayo sa itaas. Ako na ang magsusunog ng mga bahay dito. Baka may sumalisip ang aswang sa itaas eh. Madagitan pa tayo. Wika pa ni Rigor. Kaya agad nang sumunod si Mang Magno sa kinaroroonan ni Erika at noong 5 bihag. Matapos masunog ang mga kabahayan na naroon, ay sumunod na rin si Rigor. Ano Ninong, saan tayo nito? Saan pa nga ba? Di balik sa bayan. Kailangan natin maihatid ang mga ito sa police station. Siguradong hinahanap na ang mga ito ng kanilang mga magulang. Tila naasar si Rigor sa mga nangyari dahil nagugutom na nga siya tapos babalik pa sila sa bayan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 11. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.